Bago ang lahat, luma muna. Ito yung sinabi dati ni Brian Windhorst na kahit napunta si Jonas Valanciunas sa Wizards, mate-trade pa rin siya sa Lakers. Isa kasi si Valanciunas sa mga wishlist ng Lakers nung free agency. Kaya nung nag-decline si LeBron at pumirma ng mas mababang kontrata na nasa 2 milyon. Ang Wizards ni-report ngayon na expected iti-trade din si Valanciunas pagdating ng December. Ito ay kapag nawala yung restriction dahil nga pumirma siya ng $30 million sa loob ng 3 taon sa Wizards. Tulad nung nabanggit kay Kuzma kung bakit siya gustong i-trade, expected din na hindi makikipag-compete ang Wizards next season para mag-tank kay Cooper Flagg at gusto rin nila makakuha ng mga draft compensation. Ito rin ang reason kung bakit magte-trade pa sila ng ibang player. Sinabi rin ni JJ Redick na kailangan ng isang traditional big man behind kay Anthony Davis. Gusto niyang ibalik si AD sa usual position niya na power forward. Ilang taon nang binabalak yon, hindi pa rin matuloy-tuloy na si AD makabalik sa kanyang usual position. Bukod kay Valanciunas, ang isang player pang dinidikit ngayon sa Lakers ay si Nikola Vucevic dahil gustong bitawan ang kontrata niya ng Bulls. Ang proposal sa trade, si D'Angelo kasama pa ang isang minimum contract player at second round pick. Win-win situation yon para sa dalawang team dahil makakakuha ng isang big man ng Lakers na hindi ganong kalaki at katagal yung kontrata. Plus, makukuha naman ng Bulls si D'Angelo Russell na expiring contract na. Magiging win-win situation yon dahil ang interest lang naman ng Bulls mabitawan talaga yung kontratang malalaki ng kanilang mga players. Sa report din, si Lavin gustong ma-trade sa Lakers. Ang issue lang kasi doon, hindi siya makukuha ng LA sa mababang contract kahit pa gustong ibaba ng Bulls yung presyo ni Lavin. Para kasi mabitawan si Lavin, kailangan pa rin magsama ng Lakers or kahit sinong team ang makikipag-trade sa Bulls ng 2 or 3 players para lang makuha siya. Kumpara kay Vucevic na minimal lang na player ang pwedeng ipalit. Yung problema talaga doon yung desire ng Bulls na mag-rebuild at magbawas ng kontrata sa payroll. Ito lang naman kasi talaga yung target ng Bulls. Kumbaga, nagbebenta na sila ng palugi. Walang market doon sa 2 player. Sa ngayon, kahit nasa trade block si Vucevic, wala pang interesadong team kundi yung Lakers kasi kailangan nila ng big man. Clear kasi ang sinabi ni Redick na kailangan nila ng isang big man para makasabay sa mga teams gaya ng Denver, Minnesota, OKC, kahit yung Memphis kapag bumalik sila next season. Andyan pa yung Dallas na meron ding Twin Tower. Last playoffs, nakita kasi doon na kapag meron 2 big man, na-neutralize si Nikola Jokic. Meron 2 big man pa ang Lakers, si Christian Wood at si Jackson Hayes. Hindi nga lang nagagamit, mas nagpo-focus pa rin sila kay Anthony Davis. Ang target wins kasi sa West para sa Lakers ay 47 wins pataas dahil yung nasa play-ins last season nasa 46 wins. Double whammy ang pwede mangyari sa Lakers dahil sa ginawa ng Pelicans. Inilipat nila yung kanilang draft selection next year. Nangyari na kasi sa Lakers noong 2022 na hindi sila nakapasok sa playoffs, nakuha ng Pelicans yung number 8 pick ng Lakers. Si Dyson Daniels yun na na-trade naman din sa Atlanta Hawks. Ang Atlanta nakuha nila yung number 1 pick ngayong taon kahit sila yung pang-10 sa ibaba ng standing. Ito kasi yung huling beses na makakaapekto pa rin sa Lakers yung Anthony Davis trade dahil nakaabang pa sa kanila yung team na pwedeng makuha yung kanilang draft pick. Hanggat hindi natatapos yun, double whammy pa rin para sa Lakers. Meron pa dyan na ayaw ng ibang players na maglaro ngayon sa Lakers tapos yung ibang teams ayaw din makipag-trade sa LA. Dahil walang market sa ibang players, mapipilitan sila ngayong mag-trade sa Lakers. Posible kasing makuha ng LA si Vucevic kumpara kay Valanciunas ngayon dahil mag-iintay pa sila until December 16 or 17. Pwedeng humina ng trade or lumakas pa. Depende sa performance ni Valanciunas sa Wizards.